Hello everyone! My name is Judy, your Pinoy fermenter dito sa Fermentadong Pinoy. And today I'm going to show you how to make a simple homemade sauerkraut using just repolyo, asin at tubig. Alam mo ba, fermentation might sound intimidating, pero promise, super dali lang ito. We'll start with the basic. First, gumawa muna ako ng brine. Sa isang cup na tubig, nilagyan ko ng 1 teaspoon ng salt. Tapos, hinalo ko hanggang sa matunaw. Ito yung maging liquid na tumutulong mag-ferment sa repolyo mamaya. After that, hiniwalay ko muna siya sa isang tabi. Next, ready na tayo sa repolyo. I made sure na malinis at maayos at nahugasan ito bago hiwain. Pwede mo itong hiwain ng maliliit o medyo malalaki, depende sa size ng jar mo. Pero tonight, small jar lang ang gamit natin kaya medyo fine cut tayo. Pagkatapos makat, diretso ko na siyang nilagay sa jar. Habang nilalagay, pinipress ko siya ng mabuti para lumabas ang konting natural juice at para masiksik siya sa loob. I actually take my time doing this. Mas maganda ang fermentation kapag walang masyadong hangin sa loob. And now, ready na ang ating brine. Ito na yung part na nakakatawa kasi habang pinapakita yung paano ibubuhos yung brine, camera decided to focus on my belly instead. But still, watch closely. You can see the brine going in slowly, covering the cabbage hanggang sa mabasa lahat. Honest mistake lang guys, pero at least kita pa rin yung important part, the brine pouring in. Once fully covered, make sure na lahat ng repolyo ay nakalubog sa brine. Kung may umaangat, i-press mo lang pababa. Then, takpan mo ng malinis na tela or loosely closed lid para makahinga. Iwan lang ito sa room temperature for about 5 to 7 days. Araw-araw pwede mong tingnan at i-press ulit para siguradong nakalubog lahat. After few days, mararamdaman mo na medyo maasim ang amoy, may bubbles at crunchy pa din. Ganun lang kadali gumawa ng homemade sauerkraut. Simple, natural at healthy. And yes, pwede mo itong gawing mas colorful pa sa susunod na batch mo. Pero for today, we're sticking to the basics, repolyo, asin, at tubig. If you enjoy this video, don't forget to follow and subscribe. Watch out for more easy fermentation recipes. Kasi dito sa Fermentadong Pinoy, ginagawa nating simple at masaya ang fermentation. Thank you for watching!